Asawa, teka, girlfriend lang ang offer nito, hindi ba? Wala sa sariling napairap ako, ngunit hindi na rin nakaimik dahil naging abala na rin ako sa pagpapatahimik ng nagririgadan kong puso. Wow, hindi mo naman sinabi na may asawa ka na Sir Third. Hilaw ang naging ngiti ng babaeng secretary ni Third sa akin. Well, nice meeting you. My name is Rizzy. Ewan ko kung masyado lang ba akong paranoid, pero sa tingin ko ay naging dismayado ito sa nalaman, ngunit ipinagsawalang bahala ko na lang iyon. Sa gwapo nitong si Third ay dinabago kung pati ang secretary nito ay mahumaling sa kanya. Mabilis na lumipas ang araw, at tinutuo nga ni Third ang hindi niya pagpasok ng isang linggo. So far, feels so good. Sa 7 araw na pananatili namin dito ni Luna sa penthouse niya, ay masasabi kong mas safe kami. Gaya nga rin ng sabi ni Third na babawi siya, he really mean it. From the first day hindi siya pumalya, mula sa pagluto ng agahan namin hanggang gabi, siya lahat-lahat. Hindi niya rin hinahayaan na mapagod ako. Pati pagdating kay Luna, siya lahat sa pagpapaligo, pagpili ng damit para rito, pagpapatulog at pagpapakain. Ginagawa niya lahat ng mga kakulangan niya noon, at hindi ko alam kung ano na bang status ng memorya niya. Hinahayaan ko na lang din ito, at mukhang paunti-unti ay nagiging maayos na siya. Mabilis din silang nagkalapit ni Luna na siyang inaasahan ko naman na, at masasabi kong iba pala talaga kapag nakikita mong kumpleto ang pamilyang mayroon ka. Mas doble iyong sayang nararamdaman mo, kapag nakikita mong masaya ang anak mo. Hindi mo na kailangang mag-isip kung saan ka magkukulang kasi nandyan siya para punan iyon. Wala sa sariling napangiti ako at pumangalumbabos sa lamesa, habang pinapanood si Third na abala sa pagluluto ng agahan namin. Wala itong suot na pangitaas at tanging boxer shorts lang ang saplot niya, kaya naman sa matipunong likod nito ako nakatingin. It's his last day na makakasama namin siya ng buong isang araw, dahil bukas ay papasok na ito sa trabaho. Napag-alaman kong Casimero Wine Industry ang pinapatakbo niyang negosyo. Investor nito si Zed na ngayon ay manufacturer ng mga good products, at since best body ang dalawa, investor din si Third doon. Samantala ay shareholder din ito sa tanyag na wine and liquor company ng Ong family. Just imagine how workaholic he is. Kung ilang pera ang nalilikom niya, kung gaano nakataas ang narating nito, but look at him, sa akin pa rin siya bumagsak, kung saan sa Rampage Society pa natagpuan. Pwede ba kitang tawaging Terence? Pagbasag ko sa katahimikan, dahilan para matigilan ito sa ginagawa. Terence, kasi talaga ang tawag ko sa kanya, kahit noong nag-aaral pa lang kami. Siya mismo ang nagsabing iyon ang itawag ko sa kanya, at ako lang daw ang pwedeng tumawag sa kanya noon. Samantalang may naman ang tawag nito sa akin. Ilang sandali pa nang lumingon ito sa gawi ko, at maang natinitigan ako, na para bang isa ako sa mga magagandang nilalang, he always like this, and it makes my heart gone crazy and wild as me. Bakit? Aniya at tumaas pa ang isang sulok ng labi nito. Nickname mo yan noon at sinabi mong ako lang ang tatawag sa'yo ng ganyan, kasi gusto mo kapag may tumawag sa'yo sa ganiyang pangalan, alam mo na kaagad na ako yun, ha? Dagdag pa niya na parang gusto pa nito ng mas maraming paliwanag. Ano pa ba? Dahil sa ganoong paraan ay masasabi kong akin lang siya. God. And it suits you? Terence is good for your personality, nakangiti kong sambit at doon ay mabilis siyang tumango. Then call me Terence, masayang turan niya. I like it. Lumapit pa ito sa kinauupuan ko, habang hawak sa isang kamay ang isang sandok. Hindi ko na yun pinansin nang biglang dumukwang sa pagmumukha ko si Terence, at hinalikan ang tungki ng ilong ko. I don't know the real status between us. Pero since ang offer niya ay girlfriend lang, iyon ang sinusunod ko as of now. Ngunit hindi ko alam kung bakit asawa ang turing nito sa akin, kaya mas lalo akong nababaliw sa kanya. So, anong pwede kong itawag sa'yo? Ham. Tanong niya na inaamoy pa ang buhok ko pababa sa leeg ko. Sa araw-araw na ginagawa niya sa akin ang ganitong bagay, ay hindi pa rin ako nasasanay, na para bang bawat araw na nagdaraan, ay mas lumalalim pa itong nararamdaman ko sa kay Third. Mahinang sagot ko rito. He can also call me baby, sweetheart, mahal or honey, pero mas prefer ko ang May.
Napangiti ako, samantala ay kita ko naman ang pagkunot ng kanyang noo, kalaunan ay ngumiti rin siya, at bumakas ang tuwa sa kabuuan ng mukha nito. May formay siya, right? Aniya na mabilis kong tinanguan. Rason kung bakit hindi ko binanggit ang second name ko ang sinabi ko ay dahil iyan ang pagbabasehan ko, kung bumalik na ba ang alaala niya. Great, May is more than hot here. Natawa na lamang ako, at naiiling na pinagmasdan ang likod nito, nang bumalik siya sa pagluluto. Hindi rin nagtagal nang magising si Luna, sakto at luto na ang almusal namin. Good morning mama, tili niya, at saka ako hinalikan sa pisngi. Matapos sa akin ay mabilis itong dumiretso kay Terence, saka pa iwinagayway ang dalawang kamay sa ere, dahilan para buhatin siya nito na walang kahirap-hirap. Biglang daddy's girl na ang anak ko. Ito na siguro iyong pagkakataon na mabubuksan ni Luna ang sarili niya sa mga lalaking makakasalamuha, since wala siyang nakagisnang ama noon, ay naging malayo ang loob niya sa mga lalaki. Good morning papa, malambing nitong sambit, at ginawaran din ng masuyong halik ang pisngi ng kanyang ama. Matapos may handa ang pagkain, ay sabay-sabay na kaming kumain. Na hindi tulad noon ay dalawa lamang kami ni Luna, ngayon ay kumpleto na kami, at wala na akong hihilingin pa bukod sa bumalik na sana ang alaala ni Terence. After lunch nang magdesisyon si Terence na lumabas kami, para makapamili ng ilang gamit namin ni Luna, at para na rin makapag-grocery, kaya naman ngayon ay inaayos ko na ang sarili sa malaking salamin. Tapos ko nang bihisan si Luna, kaya naroon na siya sa kabilang room, ang kwarto ni Terence. Mas pinili ko munang humiwalay ng kama, at nirespeto naman iyon ni Terence, na siyang mas lalo kong hinangaan sa kanya. Sakto ang pagtayo ko mula sa upuan, ay bumukas ang pintuan sa likuran ko, mabilis na pumasok doon si Terence, na ngayon ay diretso ang atensyon sa salamin na nagre-reflect sa katawan ko. I'm wearing beige halter neck blouse, nakita ang likuran ko, na pinarisan ko lang ng puting crop trousers at ballerina flat shoes. Nakatali rin in a ponytail ang buhok ko, kaya mas na-exposed ang batok at likod ko. Nang makalapit si Terence sa likuran ko, ay mabilis itong yumuko at laking gulat ko nang dampian niya ng maiinit na halik ang balikat ko, hinaplos pa nito ang braso ko pababa sa mga daliri ko. You look beautiful, wika nito na nakatitig sa akin gamit ang whole body mirror. Halos manginig ang labi ko sa kawalan ng masasabi, kaya tipid na lamang akong ngumiti rito, at heto na naman ang taksil kong puso, grabe kong magrigadan. Pero mas okay kung tatanggalin mo to. Kasabay nito ay ang paghila niya sa tali ng buhok ko, dahilan para kumalas at lumugi iyon. Terence, sigaw ko rito at saka siya hinarap, ngunit mabilis niyang hinawakan ang batok ko palapit sa mukha niya. Hanggang sa tuluyan na niyang naangkin ang nakaawang kong labi. Wala sa sariling napakapit ako sa polo nito, at napapikit na lamang. Hindi rin nagtagal nang humiwalay siya, at nabungaran ko ang nakangisi niyang mukha. Don't you ever expose your bare back. Bulong nito sa tainga ko, na mabilis kong tinanguan habang wala pa sa sarili. Hinihingal pa ako nang muli niya akong siniil ng mapaghanap na halik. Hindi na yata siya nagsasawa kakahalik sa akin, na pati ako ay naaadik na sa haplos at init ng katawan niya. Wear something decent or I might rip all of your clothes, and we just stay here for good. Alright. What the? Disente naman ang suot ko ah. Magsasalita pa sana ako, nang hawakan na ako nito sa kamay, at hinela palabas ng kwarto. Nabungaran pa namin si Luna sa labas ng pinto, habang nakakrus ang dalawang braso sa dibdib. Sino ang naglock ng pinto? Angle nito at sumimangot pa ang mukha. Agad kong itinuro si Terence na ngayon ay tatawa-tawa lang, na binuhat ang nakabusangot niyang anak. Matapos iyon ay pinagsalikop naman niya ang kamay namin, hanggang sa tuluyan na kaming makababa at makapasok ng elevator. Huminto iyon sa lower ground floor, kung saan naturing ang parking lot ng building. Matapos may pasok si Luna sa backseat ng sasakyan niyang Jaguar F-Type, ay pinagbuksan naman niya ako sa passenger seat. Kung pwede lang kitang kandungin, dalawa sana tayo sa driver's seat, bulong nito sa akin, na halos nagpainit sa buong sistema ko. Terence. Napatili ako nang walang pasabing tinampol pa nito ang pangupo ko. Hindi ko na nagawang lingunin siya, dahil nakapasok na ako sa loob,
at tanging malakas na lang nitong pagtawa ang naging musika sa pandinig ko, bago tuluyang isinara ang pinto sa gilid ko. Nang makalabas sa Z Bachelor Pad, ay muli kong nilingon ang building na iyon. 30th floor lang ang mayroon sa loob, pero since sa isang unit ay may 2 palapag, kaya naging times 2 ang laki nito. Hindi nakakapagtakang purong mayayaman din ang nakakasalamuha, at nagiging kaibigan ni Third. Samantalang ako ay walang maituring na kaibigan, paano at sa kanya lang talaga umikot ang mundo ko noon. Isa marahil sa dahilan kung bakit ayaw din ako kaibiganin ng iba, ay dahil sa estado ng buhay namin ni Lola Angelina, isang normal na mamamayang walang pang-ambag sa contributions ng bawat barangay. Kay Z pala iyang pad na tinutuluyan mo, ano? Wala sa sariling sambit ko, habang namamangha pa ring nakatitig doon. Oo, maikling sagot niya, dahilan para lingunin ko ito. Nakatutok ang 2 mata nito sa harapan, kaya nagkaroon ako ng oras para titigan ang kabuuan niya. He's wearing a black Lacoste polo shirt and a brown khaki short, habang striker sandals naman ang suot nitong tsinelas. Ilang beses ko na bang sinabi na sobrang gwapo niya. He looks so fine, clean and neat. Hindi nga halos halata ang pagiging businessman nito. He just wants to look simple, that's it. Ano bang pinag-usapan niyo ni Zed? Baritonong sambit nito, kaya naputol ang pagpapantasya ko sa kanya. Noong mga oras na wala akong malay sa hospital. Wala naman. Sa sinabi kong iyon ay nilingon niya ako, sakto at traffic kaya matagal ako nitong tinitigan. Kita ko pa ang pagtaas-baba ng kanyang Adam's apple, habang pinagmamasdan ang mukha ko, pababa sa aking labi. Wala sa sariling nakagat ko iyon, at nag-iwas na lamang ng tingin, baka mamaya ay sunggaban niya ako, gayong naroon sa likod namin si Luna, magtigil siya riyan. Huwag kang lumalapit doon, sobrang babero no ni Zed, mariing wika niya dahilan para umarko ang isang kilay ko. Pinipigilan ang sarili kong huwag matawa dahil sa narinig. Babero, parang hindi naman, ang cute kaya ni Zed. Though, kung babero nga siya, sana ay dumating na iyong babaeng magpapatino sa kanya. Pero in fairness, ang bait niya, nakangiti kong sambit saka nilingon si Terence. Abala na ito ngayon sa pagmamaneho, pero dahil sa sinabi ko, ay ilang beses niya akong sinulyapan at tinatapunan ng masamang tingin. Tiimbagang pa itong tumikim kaya mas lalo akong napangiti. Paraan niya lang yun para makuha ang loob ng mga babae, matigas na pahayag ni Terence, animoy nagagalit na. Cute naman. Stop making me jealous woman, angle nito at bahagyang kinalampag ang manibela. Mabilis pa sa kidlat na naitikom ko ang sariling bibig, at pinipigilan ang sarili na huwag humagalpak ng tawa. Basta babero yon, pinal niyang saad bago inihinto ang sasakyan sa isang mall. Kung babero si Zed ano pa siya? I mean, sa Rampage Society kami muling nagkita. So possible na bago ako naging ano niya, may ilan pa siyang nakama at natikman. May naging girlfriend o babae ka ba before tayo magkita noon sa isang hotel? Singkit ang mata kong pinagmamasdan siya. Matapos nitong patayin ang engine ng kotse, ay nilingon niya ako, kunot pa ang noo, at halos magdikit na ang 2 kilay nito. Nagmistulang isang tigre ito, na handang lamapan ng buhay. Mama, Papa, Jollibee, malakas na tili ni Luna sa likuran, kaya sabay namin iyong binalingan. Hindi na ako nasagot ni Terence ang mabilis itong bumaba, para kunin si Luna sa backseat. Muli niya itong binuhat at umikot sa gawi ko, upang pagbuksan ako ng pinto. Nang makababa ay sa kanya agad ang tingin ko, hinihintay pa rin ang sagot nito, ngunit isang halik lang sa pisngi ang naging sagot niya. Matapos maisara ang kotse, ay hawak kamay niya ulit akong hinela papasok sa loob ng mall. Dumiretso muna kami sa supermarket, para makabili ng mga stock sa kusina. Buong oras ay hindi talaga niya ako pinakawalan, parang hindi rin siya napapagod kakabuhat kay Luna. Hanggang sa makabayad kami, at pinaiwan muna sa baggage counter lahat ng pinamili namin. Matapos noon ay dinala naman kami nito sa ilang high-end boutique, upang makapamili ng mga gamit at damit. This one, looks good on you. Ibinigay pa nito sa akin ang isang white boyfriend t-shirt. Kinuha ko iyon at inilagay sa basket na hawak ko, kung saan naroon na lahat ng mga napili namin ni Luna.
O kaya huwag ka na lang magdamit, since sa penthouse ka lang naman, bulong nito pero sapat na para marinig namin. Lalo na ni Luna na nakakapit pa rin sa leeg niya. Halos mag-init ang buong mukha ko sa sinabi nito. What the? Patawa ba siya? Nilang ako sa kabaliwan nitong si Terence. Papa, bakit hindi magdadamit si Mama? Maang natanong ni Luna dahilan para suman ko ng tingin si Terence. Wala yun, anak. Baliw lang yang papa mo, mabilis kong bawi, at mahinang kinurot ang tagiliran ni Terence, na ngayon ay tatawa-tawa lang. Magbayad na tayo ng makakain ka na sa Jollibee, pahayag ni Terence na siyang ikinatuwa ni Luna. Yay! Masayang bulalas nito saka pa pumalakpak sa ere. Hindi rin nagtagal nang matapos kami sa pagbayad gamit ang debit card ni Terence, at hindi ko alam kung bakit hindi ko magawang mahiya sa kanya na hinahayaan kami sa mga luho ng anak niya. Siguro dahil nasanay na ako sa kanya noon, na parang pinagpapatuloy na lang namin ngayon ang dating naudlot, kaya labis-labis ang sayang nararamdaman ko. Sana lang ay hindi na to matapos at kung panaginip man, ay sana huwag na akong magising pa. Nang makapasok sa Jollibee, ay agad ding nagpunta si Terence sa counter, na hindi naman ganoon kahaba ang pila, samantalang naghanap na ako ng mauupuan namin, habang bitbit ang ilang paper bags. Hindi rin nagtagal nang dumating ang dalawa, kasunod nila ay isang crew na hawak ang isang tray na in-order ni Terence. May isang bucket of chicken joy doon, na natitiyak kong binili niya para kay Luna. Wow! Ang sarap! Kaya ngayon ay tuwang-tuwa ang bata na nilalantakan iyon, panay pa ang higop nito sa large size na Coke float. Noon kasi ay bihira ko lang siyang dalhin sa mga ganitong kainan, dahil kapos ako lagi sa budget. Tuwing sahod o katapusan ay inuuwian ko na lang siya ng mga take-out galing fast food chain, dahil wala na rin akong time na pumasyal pa, kaya sobrang nag-uumapo sa saya itong puso ko ngayon. Halos 1 oras din yata kaming nagtagal doon sa loob, hanggang sa mapagpasyahan na naming umuwi, pero bago iyon ay dumaan muna si Terence sa Cyberzone, at kahit nalilito ay sinasabayan ko na lamang ito sa paglalakad. Tahimik ko lang pinagmamasdan si Terence, na abala sa pakikipag-usap sa isang sales staff, nakita ko pa ang mga binili nitong newly designed gadgets, na halos lumuwa ang parehong mata ko nang makita ang total amount ng binili niya. Bakit bumili ka pa niyan? Hindi ko na napigilan at naisatinig ko iyon. Why not? It's for you and Luna, simpleng saad nito, saka muling inalabas ang kanyang debit card. Sa sinabi niya ay tuluyan nang nalaglag ang pangako, na hindi ko na malaman kung saan na nahulog, tanging pagtitig na lang ang nagawa ko ngayon kay Terence, na sinuklian lamang ako ng matamis na ngiti. Napansin ko kasi na wala kang cellphone, so mas kakailanganin mo ito, lalo na at papasok na ako bukas. Pahayag pa nito bago kinuha ang 2 paper bag. Baliw ka ba? Hindi ko naman kailangan yan. It's too much. Naiinis na sambit ko rito. Baka ang lumabas kasi sa ibang tao ay pineperahan ko siya, when in fact ay hindi naman. Isa pa, nanggaling ako sa Rampage Society, ano na lang iisipin ng ibang tao, hindi ba? Tatawagan din kita every hour and then, para masigurong okay lang kayo ni Luna, at para hindi kita ganoon mamiss, aniya sabay kindat sa akin. Ang daming alam. Huminga ako ng malalim, para pakalmihan ang puso kong grabe kung magwala. Ganito na talaga ang epekto sa akin ni Terence noon, mas naging doble nga lang sa paglipas ng panahon. Saktong 3:00 nang makarating kami sa unit ni Terence. Buhat ang ilang grocery bags, ay dinala ko iyon sa counter table, para mailagay ko na agad sa cabinet ang ibang stocks, habang sa ref naman ay yung mga frozen foods. Abala ako sa pag-aayos nang biglang sumulpot sa tabi ko si Terence, dala nito yung phone na binili niya at ibinibigay sa akin. Nilingon ko ito at kunot ang noong tiningnan, hindi ko pa rin kasi matanggap na halos ubusin niya ang sariling pera para lang doon. Nakasave na rito ang number ko. Kapag tumawag ako, sagutin mo agad. Hindi ko naman kasi talaga kailangan yan, nakasimangot kong sambit dito, dahilan para matawa siya. Pinatuloy kita rito without any terms of condition or rules and regulations, kaya sana ay hayaan mo na lang ako sa mga gusto kong mangyari. Okay, saad niya at hinalikan ang tungki ng ilong ko. Sa ginawa niya ay pinamulahan na naman ako ng pisngi. Hindi na matapos-tapos itong pagiging sweet niya, kainis. I'm doing all of this to redeem myself for being irresponsible to the both of you.
So please, just let me.